Magandang araw po mga kabarangay. Sa ating pong pagpatuloy sa ating aralin dito po sa Learning the Basic Law, pag-usapan po natin yung tungkol po dito sa tinatawag sa criminal law na mala in se at mala prohibita. Kung maalala po natin, ang krimen ay nahahati po or it is classified according to the source of the law. Ayon po sa pinanggalingan ng batas, nahahati po ang krimen sa tawag na felony at offense. Felony kung ang krimen ay paglabag sa revised penal code na siyang pangunahing batas ng kriminal, at offense kung ito po ang nilabag mo ay special law. Special law in relation to the revised penal code, sapagkat yung law on crimes, yung batas tungkol sa kriminal, kung tawagin po natin ay general law, at ito po ang revised penal code. Yung ibang mga batas na katulad nga na nabanggit natin, halimbawa yung labor code, ng pangunahing layunin ay tungkol sa paggawa, ngunit may ilang provision na may kaparusahan pag nilabag mo, kaya patatawag na rin natin criminal law. Pero ang tawag po dyan ay special law in relation to the revised penal code. So pag ang nilabag mo ay revised penal code, ang tawag po ay felony or felonies. Kapag special law or special laws, ang tawag po ay offense or offenses. Ngayon, nahati din po ang uri ng criminal law sa mala in se at mala prohibita. Kalimitan po sa krimen na nasasaad sa revised penal code, ang tawag po dyan ay mala in se, meaning bad by nature. Halimbawa po dyan, yung rape, yung homicide, murder, yung stealing, pagnanakaw, pagpatay, at yung paggagahasa. Yan po by the very nature of the act, it is bad. So ang tawag po yan mala in se. Samantalang naman po, may mga bagay na by nature o sa kanyang likas na gawa, hindi naman talaga masama. Kaya lang po nagiging masama dahil ipinagbabawal ng batas. At itong batas na ito, kalimitan, ito yung special laws. Ang tawag po dyan mala prohibita. Masama lang dahil ipinagbabawal. But by the very nature of the act, hindi po masama. Inuulit natin, masama lang dahil bawal. Halimbawa po dyan, yung magdala ka ng baril, hindi naman po bawal. Kaya lang bawal yan kapag dinala mo ng walang lisensya o wala kang permit to carry, o kaya katulad pag election may gun ban, bawal magdala. So masama yan, masama dahil bawal. Yun po ang mala prohibita. Ano ang kahalagahan na malaman po natin kung ano ang mga kaso na may kaugnayan sa mala in se at mala prohibita? Sapagkat sa mala in se po, yung mga krimen na nauuri sa mala in se, at karamihan na dito ay mga krimen na paglabag sa revised penal code. Ito po ay bago, kailangan mahalaga dito na ang isang sangkap dito ay yung essential element ng mala in se, yung tinatawag na criminal intent, yung
yung sinadya mo talaga na gawin dahil ang utak mo ay utak kriminal. Yun po ang sa mga kapatid, ang depensa po dyan ay hindi ko sinasadya. Wala akong intensyon na gawin yan. Depensa yan. Pag napatunayan mo na yung krimen na yun ay nagawa mo na wala namang intensyon na gawin, absuelto ka sa kaso. Inuulit po natin, pagmalainsi, ang isa sa pinakapangunahing sangkap ay yung tinatawag na intent. May intensyon ka, sinadya mong gawin, may malis ka, mayroon ka talagang masamang balak na gawin ito. So ano ang depensa dyan? Lack of intent. Hindi ko sinasadya yan. Halimbawa, nasagasaan mo yung tao na matay, homicide yun. So kung homicide yan, kailangan patunayan yung intent to kill sa bahagi ng akusado. Kapag hindi napatunayan na intent na mayroon siyang intensyon na patayin, so hindi pwede siyang kasuhan ng homicide. Maring reckless imprudence resulting to homicide. Mas magaan ang penalty kasi kaya lang namatay yung tao dahil sa kawalan niyang ingat. But in so far as intent to kill is concerned, wala siya noon. So, pag hindi napatunayan na may intent to kill, walang homicide. Yun po ang depensa. Samantalang sa mala prohibit ako, hindi mahalaga kung may intent ka o wala, o sinadya mong gawin o hindi. Ang mahalaga, ang patutunayan na ginawa mo. So, kaya may intensyon ka, wala na gawin yung bagay na yon, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga doon, ang patutunayan lang ng piskal, ng prosecutor doon, ginawa mo ba yung ipinagbabawal? Halimbawa po, sa isang kaso, yung tao may dalang baril. Nagkataon na election period, kaya may ganpan. So, nahuli siya na may baril. Pinipilit niya, ay wala na akong baril na to, wala naman akong intensyon na gamitin to sa masama eh. Talagang dinala ko lang kasi pag iniwan ko doon sa bahay, baka mawala, walang kasunta, baka nakawin doon sa dinala ko. Pero wala akong intensyon na gamitin to sa pananakot, sa putante o ano pa man. Hindi mahalaga po yun. Ang mahalaga, baril mo to. Ito nahuli sa'yo. Opo. So dinala mo to. Dinala ko yan kasi baka nga mawala doon pag iniwan ko. May kasalanan ka. Sapagkat ginawa mo ang bawal. Ano yung bawal? Bawal magdala ng baril. Regardless of your intention kung saan mo gagamitin yan o hindi mo gagamitin. Ang mahalaga, alam mo na bawal magdala, dinala mo. Hindi ko naman alam na bawal. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So hindi excuse yung hindi mo alam na bawal. Ang mahalaga, bawal magdala ng baril sa panahon na yun at may dala kang baril. So may kasalanan ka kahit wala kang intensyon na gamitin iyon sa masama. Pero gamit tayo ng isang example. Halimbawa po, yung isang security guard. Sabi ng security guard, siyempre security guard may baril yan eh. Pagdating doon sa quarter nila, sabi ng kasama niya, sabi ni A kay B, parang B, pwede pauwi ka na pala. Pwede bang pakidala itong bag ko? Pakibigay kay Mrs. mga labahan to eh. Kapit bahay lang naman tayo. Hindi pa kasi ako makakauwi. Pakidala mo itong bag ko. Oo naman, sige, dinala. Pagdaan sa checkpoint, alam mo na may mga detector, biglang nag-ring. Tinignan yung bag, may baril. May dala kang baril. Bawal to.
hindi ko naman po alam na may baril eh. Bakit? Kasi pinadala lang sa akin yung bag na yun, hindi ko naman tinignan na may bag eh, na may baril sa loob eh. Ang tanong po, mala prohibita, may kasalanan siya. Assuming na patunayan niya na hindi talaga niya alam na may baril yung bag na dala niya. Wala po siyang kasalanan. Kaya akala ko ba kapag mala prohibita, pag napatunayan na nila bag mo, bawal. Regardless of the intention. May kasalanan ka na. Hindi po. Kasi, bagmat wala siyang intention doon sa baril, hindi niya alam. Ngayon, hindi naman niya alam na may baril yung bag. So, ibig sabihin, hindi niya sinasadyang magdala ng baril. Doon sa una nating example, sinadya niya na dalhin ng baril kasi pag iniwan niya sa bahay, baka mawala. Ito, una base, sa pangalawang example natin, hindi talaga alam ni B na may baril sa bag na dala niya. Ang alam niya, labahan lang yon. So in other words, kailangan naroon yung intent na labagin mo yung ipinagbabawal ng special law. Saka ka lang magkakaroon ng kasalanan. Hindi mahalaga kung yung baril, halimbawa na dinala mo, gagamitin mo sama-sama o hindi. Irrelevant yung intention doon kung saan mo gagamitin yung baril. Pero kailangan maliwanag din yung ang intent na sinadya mo dalhin yung baril na ipinagbabawal ng special law. Kasi kung hindi mo naman alam na may baril, hindi mo sinadya na magdala ng baril. Doon sa pangalawang example natin. Dahil ang alam mo, labahan lang ng kumpare mo ang dala mo. So it is also required that as an element in the mala prohibita, that there is an intent to perpetrate the act, to commit the act which is being prohibited by the special law. Because if there is no, kung wala namang, kumbaga, sinasadya mo rin na labagin yung ipinagbabawal ng special law na yun. Kasi kung hindi mo rin naman alam na ito ay nilalabag mo, bagamat may kasalanan ka, because sabi nga natin, ignorance of the law excuses no one. But ignorance of the law can also be a basis of good faith. So parang pwede rin pumasok yung mystic of fact doon na wala kang kasalanan. So mahalaga po na dito sa paglabag sa mala prohibita, kailangan alam mo na ginagawa mo yung bagay na ipinagbabawal. Sapagkat kung hindi mo rin alam na ginagawa mo yung bawal, wala ka rin kasalanan. So, hindi katulad po sa mala inse na talagang dapat patunayan mo na may intent to commit the crime. Kasi kung wala pong intention, sabi nga natin, lack of criminal intent on the part of the accused, sa bahagi ng akusado, absuelto po siya sa mala inse. Pero sa mala prohibita, inuulit natin, hindi mahalaga yung intention. Sa example natin, para mas maliwanag, kung saan mo, hindi mahalaga kung saan mo gagamitin ang intensyon, kung saan mo gagamitin ang baril. Ang mahalaga, alam mong bawal magdala ng baril, dinala mo pa. So, yun ang kasalanan mo. Alam mong bawal, dinala mo. Pero doon sa pangalawang example natin, hindi mo alam na may baril sa loob. So, wala kang nilabag kasi hindi mo naman alam. Kumbaga, excusable negligence yun. Mistake of fact. Ang alam mo, labahan lang ang dala mo. Pag napatunayan yun na talaga hindi mo alam, absuelto ka rin. So, yan po mga kabarangay. Pansamantala, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Maraming po salamat.